Hello everyone, welcome po sa ating morning devotion. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Father in heaven, maraming salamat po sa pagkakataong mapag-aralan ang inyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga isip at puso, higit naming makilala ang Panginoon Kristo bilang Lamb of God at Son of God. Lord, turuan mo po kaming maging katulad ni John the Baptist na mapagpakumbaba at laging itinuturo ang mga tao kay Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. Nagagalak po ako na makasama kayo. And today, pag-aaralan po natin ang John chapter 1, verses 19 to 34, sa pinakamahalagang bahagi po ng Gospel of John. Dito makikita natin kung paano pinakilala po ni John the Baptist si Jesus Christ sa mundo. At ang passage na ito ay hindi lang po tungkol kay John the Baptist. Ang pinaka-main topic po dito ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. So makikita natin na si Jesus po ang Lamb of God, ang Son of God, at si Jesus po ang tanging tagapagligtas ng kasalanan ng mga tao. At habang pinag-aaralan po natin ang bawat verses, tingnan din po natin kung paano ito naaangkop sa ating mga pang-araw-araw na buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. So, ang Gospel of John po, muli ay isinulat po upang mapatunayan po na si Jesus Christ ang Messiah at ang Son of God. Pinag-aralan po natin noong nakaraan yung John chapter 1 verses 1 to 18. Pinakilala rin po ni Apostle John si Jesus bilang ang word or ang salita or ang logos, ang Diyos, ang liwanag ng sanlibutan or the light of the world. At siya po ay nag-incarnate, nagkatawang tao. So pagdating po sa verse 19, may isa pa pong John, which is John the Baptist. Ang ministry niya ay hindi po para dakilain yung sarili niya, kundi para ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon Kristo. Sa buong passage po, paulit-ulit po na makikita natin yung salitang witness or testimony. Ito po sa Greek word ay martyria. Ibig sabihin po ay ebidensya or patotoo. So, para bang si John the Baptist ay isang witness sa korte na nagbibigay ng matibay na evidence kung sino talaga po si Jesus Christ. Ngayon po, tignan natin yung verses 19 to 20 ng chapter 1. So, sabi, and this is the record of John. So, nagpadala ang mga religious leaders mula sa Jerusalem upang tanungin or questionin si John the Baptist. Bakit? Dahil sumisikat na po yung kanyang ministry. Marami ng mga taong nagpapabaptize. So, nagpapabautismo sila sa kanya. Marami na pong nakikinig sa kanyang mga aral. Kaya gusto nilang malaman, ikaw ba yung Messiah? Okay? So, pero agad siyang sumagot, I am not the Christ. So, sa Greek, napakalakas ng pagkakasabi niya. Parang sinasabi niya, hindi ako ang Messiah. Huwag niyo kong pagkamalan. So, ganun po yung scenario doon sa 19 verse 20. Pansinin niyo po yung humility po ni John the Baptist. Pwede naman niyang gamitin yung kasikatan niya para sa sarili niyang kapakinabangan, pero hindi niya po ginawa yon. Alam niyang hindi siya yung bida. Si Jesus po ang bida. So, kung titignan po natin sa personal life po natin, napakadali pong mahulog sa trap ng self-promotion. Minsan gusto nating mapansin, gusto nating ma-appreciate, gusto nating makilala or sumikat. Pero tinuturuan tayo sa pamamagitan ni John the Baptist na ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi po naghahanap ng sariling glory. Okay? Ang layunin po ni John the Baptist ay ituro ang mga tao kay Kristo. So ngayon naman po sa verse 21, tinanong po siya, ikaw ba si Elijah? Bakit po Elijah? Kasi po dahil sa prophecy sa Malakay chapter 4 verse 5 na magsusugo ang Diyos ng isang tulad ni Elijah bago dumating ang Messiah. So sumagot si John the Baptist. Simple lang po yung sagot niya, hindi. So hindi ibig sabihin nito na mali si Jesus nang sabihin niyang si Juan or si John ay dumating sa espiritu at kapangyarihan ni Elijah. Ang ibig po sabihin ni John the Baptist, hindi siya literal na Elijah. Hindi siya reincarnation ni Prophet Elijah. Pero ginagampanan niya yung parehong prophetic role. So pagkatapos ay tinanong siya, ikaw ba ang propeta? So ang tinutukoy po dito is yung prophecy na sinabi ni Moses sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. So muli sumagot ulit si
John the Baptist? Sabi niya, hindi. So, ito po yung application sa buhay natin. Napakalinaw ng identity ni John the Baptist. Alam niya kung sino siya. Alam din niya kung sino yung hindi siya. So, maraming Kristiyano ang naliligaw dahil hindi nila alam ang kanilang calling. Kapag alam mo yung purpose mo sa Diyos, hindi ka madaling mainggit sa calling ng iba. So, ngayon naman po, punta tayo sa verse 22 to 23. Nang pilitin siya ng mga priest na ipakilala yung sarili niya, sabi niya, I am the voice of the one crying in the wilderness. So ito po yung quote mula sa Isaiah chapter 40 verse 3. So pag pinansin po natin ito, hindi niya sinabing ako ay ang dakilang propeta. Hindi niya sinabi na ako ang sikat na preacher. Hindi niya rin sinabi na ako ang revivalist. Ang sabi niya po, ako ay ang isang tinig lamang. Okay, sa Greek po, ito po ay phony. Ibig sabihin ay voice o sound. Parang sinasabi po ni John na hindi ako ang mensahe. Ako lamang ang tagapaghatid ng mensahe. So, ganun po yung ibig sabihin doon ni John. So, sa panahon po natin ngayon, maraming gustong maging celebrity. Pero ang tunay po na ministry ay hindi po tungkol sa pagiging sikat. Ang tunay pong ministry ay tungkol po sa pagpapakilala natin kung sino si Jesus Christ. Yung hinahatid natin siya or tinuturo natin siya sa mga tao. So sa verse 24 naman at saka 25, tinanong siya ng mga Pharisees, kung hindi ka Messiah, bakit ka nagbabautismo? Kasi po para sa mga Jews, kakaiba po yung ginagawa ni John the Baptist. Karaniwang po, ang binabautismuhan ay mga Gentiles na gustong maging bahagi ng Judaism. Pero si John the Baptist po, pati mga Hudyo ay tinatawag niyang magsisi. Okay, so ang mensahe po ni John the Baptist, lahat ay makasalanan, religious ka man o hindi. So anong application nito sa buhay natin? Hindi po sapat ang church attendance, hindi sapat ang pagiging anak ng pastor, hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Okay? So, kailangan po ang tunay na pagsisisi at ang tunay na, kumbaga, magkaroon po tayo ng tunay na relationship sa Diyos kay Jesus Christ. So, sa verse 26 naman, saka verse 27, sumagot po si John the Baptist, I baptize with water. Pero pagkatapos ay itinuro niya na kay Jesus Christ. Sabi niya, may isa sa gitna ninyo ang hindi ninyo nakikilala. So imagine that, nasa harapan na nila yung Messiah, pero hindi nila siya nakikilala. Posibleng makita si Jesus, pero hindi siya nakikilala. Posibleng narinig na ng mga tao yung tungkol kay Jesus, pero hindi siya yung personal na nakilala. Okay? So pagkatapos sinabi po ni John, hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ito po yung isa sa pinakamababang trabaho ng alipin nung panahon nila. At sinabi po ni John, kahit sa pinakamababang tungkulin, hindi pa rin ako karapat-dapat kumpara sa kanya. Grabe, no? Tindi nung humility po ni John the Baptist. So, habang mas nakikilala natin si Jesus, mas nakikita po natin na kung gaano siya kadakila at mas nakikita po natin kung gaano natin siya mas kailangan. Ganun po dapat tayo sa buhay natin. So sa verse 29 po, ito marahil yung pinakasikat na talata sa passage. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So yung salitang behold, para po siyang sinasabi na tingnan ninyo or pagmasdan ninyo. Sa Greek po, ang tawag dito ay amnos. Ang ibig sabihin po nito ay sacrificial lamb. So agad nitong pinapaalala na si Jesus po ay katulad ng Passover lamb, mga handog sa Leviticus at saka Isaiah chapter 53. Kung makikita nyo yung passage na yun, sa loob ng maraming siglo, ang mga Hudyo ay nag-aalay po ng lamb para sa kanilang mga kasalanan. Pero lahat ng iyon ay larawan lamang ng tunay na kordero na darating at ito po ay ang Panginoong Kristo. Kung titingnan po natin sa buhay natin, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng good works, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng religion. Naliligtas po tayo dahil si Jesus ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. So, sa verse 30 naman po, saka 31, sinabi po ni John, after me comes a man who ranks before me. So, mas matanda po si John kay Jesus sa physical na edad.
sa biological na edad. Pero sinasabi niya na si Jesus ay nauna sa kanya. Bakit? Dahil si Jesus po ay eternal. Katulad po ng pinag-aralan natin noong nakaraan. So siya ay nag exist bago pa man ipanganak si John at ito yung pinaka-isang patunay ng kanyang pagka-Diyos. So kung titingnan po natin, lahat po ng ministry natin ay dapat tumutukoy kay Jesus Christ. Kapag ang ministry po natin ay umiikot or nagiging sentro yung tao, magkakaroon po ng problema. Pero kapag si Jesus po yung sentro, magiging matatag po ang isang ministeryo. So sa verse 32 to 33 naman, dito ikinuwento ni Apostle John yung nangyaring baptism ni Jesus Christ. Nakita niya yung Holy Spirit na bumaba na parang kalapate at nanatili kay Jesus Christ. So, ang Greek word po dito ay meno. Ibig sabihin to remain or manatili. So, hindi pansamantalang presensya, hindi po panandali ang kapangyarihan, ito po ay permanenteng presensya ng Espiritu. So, kung titingnan po natin ito, i-apply natin sa buhay natin, hindi po sapat na sariling lakas para mabuhay bilang Kristiyano. Kailangan natin ang tulong ng Holy Spirit araw-araw. Siya ang nagbibigay ng lakas upang sumunod, upang tayo po ay makapaglingkod, upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya. And sa verse 34 naman po, ito po yung climax ng buong passage. Sinabi po ni John, this is the Son of God. So, hindi lang propeta, hindi lang guro, hindi lang miracle worker, siya ang anak ng Diyos. Ito ang pinaka-summary po ng Christian faith natin. Kung si Jesus po ay ordinaryong tao lamang, hindi niya tayo maliligtas. Pero dahil siya ang anak ng Diyos, sapat ang kanyang sakripisyo para sa buong mundo. And kung titignan natin, ito talaga yung pinaka-powerful point dito sa lesson na ito. So ano po yung mga practical lessons dito? So matuto tayo na i-point yung tao kay Jesus Christ. Tulad ni John the Baptist, wag nating ituro yung mga tao sa sarili natin, ituro natin sila sa Panginoong Kristo. Pangalawa, know your calling. Alamin kung saan ka tinawag ng Diyos. Hindi mo kailangan maging katulad ng iba. May sarili tayong assignment para sa Diyos. Ito po ay para lahat sa Panginoong Kristo. Number 3 po, habang lumalalim tayo sa Panginoong Kristo, mas nagiging mapagpakumbaba po tayo. So, humility po, napaka-importante. And number 4, Jesus is the only Savior. So, siya lang ang Lamb of God, wala nang ibang makapag-aalis at ligtas ng ating mga kasalanan. At meron pa po, we need to depend on the Holy Spirit daily. Kasi po, kung nakita natin kanina, yung presensya po ng Diyos or yung kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi po pansamantala. Ito po ay dapat maging gabay natin araw-araw. So, yun lamang po sa ngayon at tayo po ay mag-closing prayer. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito. Salamat po sa aming mga natutunan. Kayo po ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Lord, dalangin ko po na yung mga natutunan namin ay mai-apply namin sa aming mga buhay at mas lalo pa naming maituro ang mga tao sa inyo, Panginoong Kristo. Salamat dahil ikaw ang aming kaligtasan. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. So muli po, salamat po sa pagsama ninyo sa morning devotion na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.